Kasunod ng bus ban ng Maynila, pati ilang mga katabing lungsod naghahanap na ng solusyon para maibsan ang problema sa traffic. Sa Quezon City, isang rerouting plan ang inilatag para sa mga bus. Live mula sa EDSA sa Orense. May report si Bam Alegre. Bam? Jessica, bumper to bumper daw ang perwisyo na idinulot ng bus ban sa lungsod ng Maynila para sa ilang motorista, commuter at maging mga bus operator, lalo na sa mga kalapit na lungsod. Kaya naman kaninang hapon nagpulong ang MMDA at yung mga apektadong lokal na pamahalaan para hanapan ng solusyon ng mga ito. Narito ang ulat. Matinding perwisyo sa Makati, Las Piñas, Pasay City at lalong-lalo na sa Quezon City ang idinulot ng solusyon ng Maynila para maibsan ang problema ng traffic sa kanilang lungsod. Kaya kanina, nagpulong ang mga kinatawan ng naturang mga lungsod kasama ang MMDA para masolusyonan ang naging epekto ng bus ban sa Maynila. Sa Quezon City, lumala raw ang congestion sa kanilang nasasakupan, partikular sa Welcome Rotonda kung saan nag-U-turn ang mga bus na bawal pumasok sa Maynila. Dati kasi pumapasok sila sa Quezon Boulevard din eh. Nagkakaroon kami ng vehicular conflict doon sa Rotonda kasi mag-serve sila, tatawid sila rito eh. Naapektuhan naman yung galing ng Maynila. Kaya nagsumite ng kanilang rerouting plan ang Quezon City. Ang mga bus mula Fairview na dadaan sa Quezon Avenue, pakakananin sa Mayon Avenue, sabay kanan sa M. Cuenco at Nicanor Rojas Street at kanan muli sa D. Tuason. Pagdating sa puntong ito, kakaliwa na sila sa Quezon Avenue. At sa halip nga na mag-U-turn sa Welcome Rotonda, ito ang panukala ng lungsod Quezon para maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko. Nagkakaisa raw lahat sa adjustment na ito. Tutulong naman daw ang MMDA sa pagpapatupad ng bagong ruta. Meron lang kaunting gagawin doon sa may D. Tuason. May malambot doon na manhole na ini-strengthen ngayon ng DPWH. Siguro 3 araw pa yon. Medyo mabigat-bigat yon. At yung traffic light sa Banawe, sa Mayon. Ang problema, hindi rin kalawakan ng mga nabanggit na kalsada. May mga jeepney bumibiyahe roon at ginagamit din itong shortcut ng mga pribadong sasakyan para iwas traffic sa Quezon Avenue. Iginiit namang muli ni Manila Vice Mayor Isko Moreno na ang kanilang pakay sa ordinansa, tanggalin ang mga kolorum na sasakyan sa kalsada. Talagang inaasahan namin na magagalit po at magtatampo yung mga mamamayan po ng kapitbayan namin. We just want to make an impression to those violators, to those kolorum na your time is up. Bagaman hindi raw malala ang epekto ng ordinansa ng Maynila sa Makati, tinututukan pa rin ni Mayor Junjun Binay ang posibilidad na maapektuhan din ang daloy ng trapiko sa South Superhighway. Kung ito nga yung naumpisahan na nakapag-usap lahat ng mga LGUs at dahil gagawin ng Maynila ito, mas napaghandaan sana nga. Jessica, nakilahok din kanina sa pulong ang mayor ng Las Piñas na si Nene Aguilar sa pamamagitan ng telepono dahil naapektuhan din daw yung kanilang lungsod sa bus ban. Samantala may panawagan yung mga mayor na sana'y suportahan daw ng LTFRB yung kanilang mga hakbang na ito, partikular na sa paghihigpit sa mga prangkisa. At tiyakin daw na masasabihan sila kung magdadagdag sila ng mga prangkisa para malaman nila kung sumusobra na ba ang prangkisa ng isang linya. At latest traffic situation naman dito sa EDSA, sa ating likuran, papunta ng monumento. Hindi naiinit ang ulo mo pag magmamaneho ka sa EDSA dahil magana ang daloy ng trapiko. Pareho rin sa kabilang lane, papunta naman ng Taft. Maluwag-luwag na rin dito sa EDSA. Balik sa'yo, Jessica. Okay, Bam, interesado akong malaman kasi nagpulong yung mga mayor, nandoon si Vice Mayor Isko Moreno ng Maynila, no? Inano ba nila, pinag-usapan ba nila? Bakit kasi bigla-bigla yung kanilang, o kung hindi man, naabisuhan man lang ba yung mga apektadong ibang lungsod? Kasi parang nung sa tema ng tono ng pag-uusap nila, parang okay lang eh. Although sinasabi ng ibang cities, no, Makati, ano pang syudad yun, Quezon City, na Las Piñas hanggang Pasay, naapektuhan sila dito sa bus ban. Pero parang dun sa pag-uusap nila, parang ayos-ayos lang. Ganun ba yun? Okay, ganito yung sitwasyon kaninang hapon, binantayan natin kasi itong pulong. Nagsimula yan ng closed door meeting. Yung media nasa labas muna. Okay. Kumbaga kung meron man silang mga issues or sa isa't isa, malamang napag-usapan na nila doon sa closed door meeting na yun. And right after nilang matapos, tsaka nila inimbitahan yung media for questioning at pagpasok namin mukhang they were all unified na napag-usapan na nila yung mga solusyon. Pero sinabi naman sa atin ng representative ng Quezon City, yung head nga ng Public Order and Safety na si Retired General Elmo Sandiego na nagulat din sila, katulad ng maraming mga motorista at commuter sa ordinansa ng Maynila. Pero ngayon ang kanilang stance, they're trying to keep
a united front na kasi ang kanilang common enemy daw yung colorum ng mga sasakyan, Jessica. Okay. I understand ang dapat merong coordination yan. Kaya may MMDA . Parang yung MMDA ang mamumuno sa iba't ibang mga lungsod at syudad sa Metro Manila para mas mag-ano sila, no? Coordinated yung kanilang galaw. In this case, itong bus ban, mukhang hindi rin naabisuhan, MMDA mismo. It seems na meron yung ganong confusion sa simula and aminado lahat doon nga sa huling soundbite ni Mayor Junjun Binay. Sinabi niya kung napag-usapan ng ganito sa simula pa lang, may iwasan yung ganong confusion. Kasi kung mapapansin natin, we'll backtrack a few days sa ating news coverage. Nagkaroon ng confusion yung first 2 days, lalo na yung mga sumalo nung bulk ng traffic, yung Quezon City. Pero ngayon nga, they're trying to salvage the situation and they're coordinating ang kanilang usapan, ano mang hakbang ang gagawin Ng isang pagkakaabiso lungsod. sa isa't isa. Ayun. Kasi kumbaga, magkakabit ang bitukan natin lahat dito sa Metro Manila, di ba? Hindi mo naman pwede sabihin na hanggang dito lang malinis sa Maynila. Pagdating Oo. sa Quezon City, magulo na. Isang NCR lang naman ito. Okay, maraming salamat sa'yo, Bam Ale.